Hi guys! Welcome back to my channel. It's Christy here. So, ito na nga, balik trabaho naman po ako at open na po ulit ang aming restaurant. So, every morning, ito yung pinakakalaban ko sa lahat. Pumasok ng fridge at pumasok ng freezer to get my stuff in there inside. So, sobrang lamig. So, actually, 2 days lang po kami open, Saturday and Sunday. Kasi hindi pa po tapos yung construction ng aming restaurant. So, madami pa silang gagawin. So, we're off again for another week. And then, we'll be back on February 7. Tentative pa po yun. So, ayan na po. Nire-ready ko na po ang aking station for lunch service. So, before I start, syempre, nire-ready ko na muna lahat kung ano yung mga kailangan ko. Mga fresh meats. And then, yung mga iba pang prep. Ino-open ko yung station ko. Para ready na talaga sa bakbakan. Akala mo naman ang dami naming guests, no? Nasa 60 plus lang naman yung lunch namin. So we have slicer to cut our meat. So every day ko po yan ginagawa. Like every morning para fresh naman po ang meats na sinixure for our charcuterie bowl. Makikita nyo po, lumapit si sous chef sa station ko. Chine-check niya din kung ano pa yung mga kailangan ko kasi wala naman siya sigurong ginagawa. So, he wants to help me. Ayan, lumapit siya sa akin kung ano pang gagawin ko. Sabi ko, wala na po. Ready na po ako for service. Wala nang gagawin. So, yung mga server namin, lumalapit din sa amin at nagtatanong kung anong meats and cheeses yung available sa kitchen. Para naman alam nila kung ano yung pag nagtanong yung mga guests kung ano merong meats and cheese kami for our charcuterie board. So ayan, nakikita nyo naman kung gaano kabilis mag-slice ng meat kasi naman, kabisado ko na po yan. Isang taon ba naman yung ginagawa yan? So tapos na ako mag-cut ng meats. Ayan po ang prosciutto. So pina-fry po namin yan, deep fry po yan para po sa aming salad. So, ayan po ang aking mga gamit na kailangan sa aking station. Siniset up ko na din. Actually po, nakalimutan kong i-prep yung hot tomato sauce namin. Nawala po sa isip ko, diba? Napakagaling ko talaga. So, ayan na po. Luto na po yung fried prosciutto namin for salad. Dinirect ko na lang po siya ilagay sa lagayan kasi nauubusan na po ako ng oras. Kailangan na po kasi namin mag-serve. So, ayan naman po yung crostini para din sa aming salad. Binibake ko po siya para maging crispy po siya. Focaccia po, tapos nilalagyan namin ng olive oil, salt, and then bake na lang po hanggang maging crispy. Ayan na po siya sa oven. Ginagamit ko din po yung slicer para i-cut yung focaccia para pare-pareho naman po yung nipis niya. So ayan po, mag-cut po ako ulit ng meat kasi nakalimutan ko po. Yan naman po ay pancetta. So, ayan po, mabilis ang cut na po yan kasi wala na po akong oras dahil nakalimutan ko yung meat na yan. So, ayan, ready na po yung aking crostini. Which is, hindi ko na nakalimutan sa oven. Right on time. Ayan, mainit pa siya. Sobrang init. Carry naman po kamain. Tapos, ilipat po sa container para ready na pag may nag-order ng salad. So, ayan naman po si Uzi, ang aming pizza man. Siya po ay naka-station sa pizza area. So, ayan siya sa station ko. Nagka-quality check. Kung tama ba yung mga ginagawa ko. Ayan na, ready na ang aking pancetta. Si Uzi, kuha-kuha pa din ang aking mga prosciutto. So, okay lang yan. Ganyan talaga yan kami. So, nililipat ko na sa container. Tapos, ilalagay ko na sa aking fridge, sa aking line fridge. Isang container lang kasi hindi naman madami ang aming tao for lunch. Ayan, muntik na po nasunog ang aking crostini. Pero carry lang. Carry pa rin siya. Diba? Napaka-very good ko talaga. Nakalimutan ko. Sige, quality check din muna. So, ayun na nga. Nagka-cut pa ako ng isang meat. Supersada salami.
So, ayun, naghahanapan na kami kasi yung super setup bots, yung mga maling-maling cut ba, hinahanap ko kung nasaan. Kinuha na pala nila, 'di ba? Ilalagay ko pa sana sa plate para ibigay sa kanila, pero naunahan na nila ako. Nagulat ako na wala na lang dun sa slicer. So, ayan, may green tape na kami. Ang pinag-aawayan naming lahat sa kitchen. Madami kaming ganyan. Madaming binibili si head chef. Kaso, ewan namin, ba't nawawala? Kung sino kumakain, ewan ba namin? So, ayan, may green tape na. Laging may pangalan yung green tape ko. Lahat ng mga gamit ko sa station ko may pangalan. Kung hindi Garman J, Christy ang nakapangalan. Para talaga hindi sila magtanungan kung kanino yan. 'Di ba? So, ayan, nagsasanitize na ako ng station ko. Ready na yata ako para sa serving namin. Pero nag-iisip pa ako niyan kung ano pa ang dapat kong kailangan. Which is, ang dami ko palang nakalimutan. Hindi naman madami. Yung focaccia lang naman pala. Nakalimutan ko mag-slice ng focaccia para sa charcuterie board tsaka yung grilled bread namin. So, dalawang klase yung bread namin na binibenta. Merong focaccia, medyo thick. Tapos yung isa naman grilled bread na manipis naman ang yung pagkat. Pagkat ko pala. So, ayan na. Pagkatapos niya, lagyan ko na siya ng sarang wrap and then I'm ready to go. Ready for service. So, ayan, coffee break muna. Kape-kape muna tayo bago ang lahat. So, yan na nga yung sinasabi ko na nilalagyan ko ng pangalan yung mga gamit ko. Ayan, yung green tape. Nilalagyan ko ng pangalan namin yan sa Garment J. Para hindi mawala. Tapos, kung mapunta man sa ibang station, at least alam ko na akin to, akin. Mine. Why is it here? Diba? So, since andyan na yung green tape namin, kailangan ko na lagyan ng label lahat na nasa fridge ko. Yung mga backup namin. At kung mga ano man na for Garman J, so dapat may label silang lahat. For example, yung mga grated parmesan, yung meats, kung kailan ko ginawa yung meats, kailangan pa namin lagyan ng label as well. Ayan, kahit pati Sharpie namin, nilalagyan ko ng pangalan yan kasi nawawala lagi po. So, ayan po, nagtatry po akong prituhin yung aming eggplant kasi minsan po masyado po siyang maalat pag na-stuck na po siya ng matagal. So, yesterday ko lang po ginawa yan. The next day, nagtutubig siya. Alam naman natin yung eggplant. Napaka-delicate masyado. So, ayan, tinawag ko si Uzi para tikman niya yung eggplant kung masyado pang maalat. So, sabi niya, okay naman daw. Perfect. Di ba? Wait lang. Natawa ako kasi sobrang init, 'di ba? Natawa ako sa mukha ni Uzi. Sobrang init. Okay daw, okay. Good daw, pero sobrang init. Ganun. So, ayun na, yung first order, melanzane eggplant. So, it's Italian, so it's melanzane. Nag-plate na ako ng aking eggplant for second course. Yan po yung first order po na nakuha ko sa station ko. Second course, eggplant. So, ayan, lalagyan ko na po siya ng ricotta cream on top, molten salt, and basil for garnish. And ready to go! So, yan lang po ang na-record ko dahil na-full na po yung storage ng cellphone ko. So, thank you for watching. Looking forward for the next video. Hope you guys like it. Don't forget to like and share.